Good morning, everyone. Magandang umaga. Ayan. Today we gather under the theme, Faithful in Character. Ang bunga ng ating pagkakilala kay Kristo ay hindi lang sa salita, kundi sa pagbabago ng ating pagkatao. Kaya merong love, merong joy, may peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Tayo po'y tumayo. And let us enter the presence of God with joyful expectation. Tayo po ay manalangin. Lord, salamat po sa bagong araw na ito, na muli po ay nagkatipon kami sa lugar na ito upang itaas ang inyong dakilang pangalan at sambahin ka sa Espiritu sa katotohanan. As we worship you, continue to shape our character into Christ-likeness. Fill us with your Holy Spirit that we may bear fruit in every season. In Jesus' name we pray. Amen. Hey! Handa po natin ating mga puso sa ating pagpupuri sa Panginoon sa pangunguna po ng ating worship team. Amen. Handa na po ba tayong magpuri sa Panginoon? Amen. Amen. Tunay nga na napakabuti ng Panginoon, no? Kasi nung nakaraan lang natatakot tayo sa bagyo, pero grabe kumilos yung Panginoon. Imagine, hindi natin naramdaman masyado yung impact. Praise God. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito, maging sa buhay ng bawat isang nandirito. Bigyan natin ng malakas sa palakpakan, Panginoon. So ito na yung panahon para papurihan natin yung Panginoon. Ito na yung panahon para itaas ang ngalan niya dahil karapat-dapat lamang siyang papurihan. Amen po ba?
2 Corinthians 3 verse 18 says, "And we all who with unveiled faces contemplate the Lord's glory are being transformed into His image with ever-increasing glory which comes from the Lord who is the Spirit." And I pray today na we all have the courage to embrace all the pain, embrace all the challenges that will change us, that might break us in the process. And I pray na magkaroon din tayo ng heart na magtiwala sa Panginoon na lahat ng bagay nangyayari for our own good. Hallelujah.
Spirit that shapes us to become more like Christ. Lord, we ask that you continue to deepen our faith. Palakasin niyo po ang aming uhaw sa inyong salita. Bigyan niyo po ng kauhawan ang aming mga puso sa inyong presensya at sa inyong salita. Give us a heart that longs for your presence and ears that listen to your voice. Help us grow in prayer, in obedience, and in devotion. Mold us, Lord, so that our spiritual roots grow deeper and our lives bear fruit that glorifies you. We lift up every family na naririto ngayon, nire-represent sa iglesia ito, Panginoon. Protect our homes, strengthen our marriages, guide parents, and bless our children. Where there is conflict, bring peace. Kung saan mayroong mga kahinaan, Panginoon, ibigay niyo po ang kalakasan. Kung saan mayroong pangangailangan, Panginoon, i-provide niyo po ang lahat ng ito. Kung saan mayroong pagkakahati-hati, Panginoon, i-restore niyo po ang pagkakaisa. Lord, make every home a place where your word is honored and your love is lived out daily. Father, we intercede for our community and for the Philippines. Grant peace, healing, and order in our land. Bigyan niyo po ng wisdom ang aming mga leaders, ang mga leaders namin sa local at sa national, so that they may lead with integrity and compassion. We pray for those affected by challenges, by disasters, hardships, and injustices. Nawa, Panginoon, ang iyong katuwiran na maghari at ang iyong presensya ay maranasan at maramdaman sa bawat barangay, sa bawat syudad, sa bawat probinsya. Lord, ito po yung desire ng aming mga puso, that we may grow in the fruit of the Spirit. Turuan niyo po kami na magmahal katulad ng pagmamahal ni Jesus. To walk in joy, to live in peace, to be patient, kind, and good, to remain faithful, gentle, and self-control in all circumstances. Punuin niyo po kami ng bunga ng pagbabago. Nawa ang aming mga karakter ang siyang mag-reflect ng buhay ni Kristo sa aming mga pananalita, sa aming mga kilos, and even sa aming mga relationships. Lord, gamitin niyo po ang aming buhay bilang mga buhay na patotoo ng inyong walang hanggang biyaya at awa. Father, as we continue in worship today, open our hearts to your word. Empower us to leave this place transformed and committed to living fruitful lives. All this we pray in the mighty name of Jesus, our Lord and Savior. In glory. Amen. Hallelujah. Pwede na po tayo makaupo. At this point ay pahinga po natin ang salita ng Diyos na babasahin po sa atin ni Miguel Ogmerga mula po sa Galatians 5:22 to 23. No? At pagkatapos po niya ay susundan po ni Ate Jenny Taton para po sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ahan ko po ang lahat na tumayo para sa paggalan sa salita ng Diyos. Kung may mga Biblia po kayo, pakibukas po sa Galatians chapter 5, verse 22 to 23. Inuulit ko po, Galatians chapter 5, verse 22 to 23. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. Maaari na po tayong umupo. Good morning po sa bawat isa. Salamat po at medyo marami-rami po tayo ngayon. Di po masasayang yung salita ng Diyos na ibibigay ko ngayong araw. At kahapon, pumunta kami sa Women Conference. Pwedeng pakita yung nga po yung mga kasama ko kahapon. Tayo. Ayan. Palakpakan po natin sila. Ayan. Si Cathy, si Leisure, si Ate Edith, Ate Rose, si Pastora Helen, at si Jenny Rose. Niyayaya ko talaga yun si Jenny Rose. Dinidisciple ko na yan na maging kapalit ko. Ang hinahanap na lang yung partner.
Padating na. Ano pa na traffic pa sa Lalamove. Ayun. So, salamat sa Panginoon. Naka-attend kami kahapon sa Women Conference. And praise God, nanalo ang Zone 2. Hakot Award. First prize, Best in Costume. At first prize, Best in Presentation. Talagang hinakot namin ang Zone 2. Zone 2 tayo So, yun. Natalo namin yung Zone 1, Zone 2, Zone 3. Pero yung nakita ko kasi is, maganda naman yung Zone 3, sayaw. Pero ang nagpanalo talaga sa amin, kasi may story yung aming presentation. Sa kanila kasi is sayaw. So, parang normal na lang na sayaw, may costume sila. Tapos kami yung pinakamaraming nag-present. Sila siguro mga 10 to 12 lang kami, more than ganun karami. So, salamat at yung effort namin. Matagal din kami nag-practice, mga 3 buwan. Linggo-linggo, pagkatapos ng simba dito, tumatakbo na ako, pupunta ng Saving Grace sa Floodway, malapit sa Sunrise, sa Fishport. At minsan, hindi kami kompleto. Tinuloy-tuloy pa rin namin. Hanggang sa ma-perfect namin yung mga script na Ako, madalas hindi ako ma-attend. Kasi ang part ko lang naman doon, mamamatay. Yung hihiga ka lang ng ganyan ng matagal, mga ilang minuto. Kasi yung kwento ng story namin is missionary. May isang missionary dinala sa isang tribe. Tapos doon sa tribe, nag-share ng salita ng Diyos, tapos may isang pamilya na nakakilala sa Panginoon. Yung una, yung head of the family, yung tatay. Sabi, pag hindi mo tinigil yung gagawin mo, papatayin namin yung mga anak mo. Hindi siya talaga pinatay yung 2 nilang anak. Isa ko sa mga anak. Kaya tutulog lang ako ng gano'n, no? Pangalawa, nagpatuloy pa rin siya. Pangalawa, pag hindi ka tumigil, asawa mo naman yung papatayin. Pinatay pa rin yun. Ang tagal din. Matagal na, tulog pa rin ako. Tapos, tuloy pa rin siya sa pag-share ng salita ng Diyos sa buong tribe nila. Pag hindi ka pa rin tumigil, ikaw na yung papatayin ko. Hindi pa rin siya nagpatinag. Nagpatuloy pa rin ang salita ng Diyos kahit wala na siya. Kasi yung courage na mag-share ng salita ng Diyos, kahit na pamilya mo na yung papatayin at ikaw na yung nasa bingit ng kamatayan, nagawa niya. So, ganun ka ang salita ng Diyos. At yung mga sound effect pa namin, nag-iiyakan. So, talagang, pati nga ako, patay, naiyak Alala. Sobrang ganda ng pati pinipigil ko lang na humagulgol, baka sabihin nila, ay, yung patay, gumagalaw. Nakakatuwa talaga. Yun lang, yung part ko lang yun. So, salamat sa Panginoon. Kaya, medyo nag-effort din ako. Hindi, akala ko nga hindi mahalata kasi maliit lang, pero nahalata pa rin naman pala. So, salamat sa Panginoon. So, bago tayo mag-start, manalangin muna tayo. Dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito na hindi na po umuulan, maganda na po yung panahon. Salamat po, Lord, na marami po kami ngayon na makakarinig ng salita ng Diyos. I pray, Lord, na maging daluyan po ako ng inyong pagkapala sa araw na to at maibigay ko po ang mensahe na nararapat ayon sa inyong kalooban. I pray, Lord, na bigyan niyo po ng spiritual ears, i-open niyo po spiritual ears, spiritual eyes ng bawat isa upang marinig at magrema sa puso ng bawat isa ang mensaheng ipararating ko sa araw na to, Lord. Thank you, Lord. Sa inyo po ang kapurihan at kasagutan ng aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Nung unang Sunday, first week, yung topic ni Pastor is the faithfulness of God. Then second, fruitful connection. At ngayong linggo, third week of the November, third Sunday ng November, ang pag-uusapan natin ngayon ay fruitful character. Pag-uugali, kagandahang asal. Ngayon wala nang nung panahon namin, meron po kaming yung para siyang values, ang tawag doon. Hindi, iba tawag noon dati. Basta yung religion.
religion. O yung mga mga kaidaran ko yan, alam nila yung religion. Yung mayroong pupunta sa school, mag-share ng salita ng Diyos, tapos magano. So, walang grade yon. Pero inaalaw yun ng mga ng DepEd para yung mga bata magkaroon ng kagandahang asal, magkaroon ng salita ng Diyos kahit na sila ay nasa school. Ngayon wala nang ganun no? Pero I believe pero may si pastor may dito sa Manggahan, inuumpisahan na nila na nakikipag-negotiate sila sa mga principals para maibahagi yung salita ng Diyos. At dapat lang talaga kasi napakarami pong kalaban sa panahon ngayon ang pagbibigay ng pagdidisiplina sa mga anak. At ganyan yung social media, barkada, sa television, sa surroundings, sa paligid, sa community. So, kailangan talaga sa napapanahon na magkaroon tayo ng tinatawag na religion panahon namin. So, sana po, pag-pray natin na mangyari yon. At sabi po nila, ang karakter daw ng tao ay ang pagpapaganda daw ng physical magastos. Ayan, yun nga, last tension, di ba? Magastos, magpariban, mag-makeup, tapos pedicure, manicure, facial, ang daming mga kolorete. Yung mga lalaki, wala lang, no? Yung mga babae, may lipstick, mayroong microblading, meron pang pag wala kang kilay-kilay, kulay-kulayan ng itim dyan, brown, gano'n, may blush on, magastos. Pero yung pagpapaganda ng karakter ng tao, walang gastos, libre. Pero bakit po pinipili ng iba yung may gastos? Bakit? Kasi po, pag tayo ay gumagastos, ibang tao ang gumagawa para sa atin. Tama? Pero pag pinapaganda natin yung kalooban natin, yung loob, hindi panlabas, yung loob, tayo yung gagawa. Magsasakripisyo. Napakahirap, di ba? Pero yun po yung katotohanan. Pero po, may mga tao na hindi po nakakakilala sa Diyos, walang Diyos, pero maganda po yung karakter nila. Diba? Napansin nyo, di naman siya nagsisimba. Pero wala silang pero maganda yung karakter nila, mabait sila sa paligid, sa pamilya, mga anak, may asawa, lalaki, nasa loob lang ng bahay, di nagbibisyo. Maganda yung karakter niya. Yun nga lang, wala siyang Diyos. Useless. Pero tayong mga Kristiyano, tayo ay mayroong Diyos. At ang kailangan na lang nating baguhin at magpasakop tayo sa Espiritu Santo ay ang ating sarili. Yung paglabanan, yung kalooban, yung ating sarili over sa work ng Panginoon, sa work ng Holy Spirit. Yun po yung mahirap. At ngayon, ipag-pray natin at pag-aaralan natin paano po natin ma-overcome yung sarili natin para papasukin natin yung banal na spirito. Although yung iba siguro nagagawa naman. Pero ang pagproseso ng karakter ng ating sarili ay patuloy hanggang tayo ay kunin na ni Lord. So patuloy tayong babaguhin ni Lord. Fruitful in character. Ang title po ay Fruit of a Transformed Life. Sabi po sa kanina, scripture reading ni Miguel, Galatians 5:22-23. Kapag daw yung isang puno ay malusog at nakatanim sa matabang lupa, ito ay natural na namumunga. So yung iba bumibili pa ng lupa. Mahal ngayon yung lupa, 40 pesos isang sako, pero yung sako maliit lang. Oo, tapos makita mo pa yung mga lupa doon, mga lupang bulok-bulok na hindi maano. Binibili yon para lang tapos yung iba may lupa na fertilizer. Kapag po yung natural, mamumunga po yung puno. Natural na lumalabas. Ganon din po tayong mga Kristiyano, kapag tayo ay nananatili sa ating Panginoong Yesus at sumusunod sa Espiritu Santo, ito ay kikilos sa atin. May natural na ebidensya at binabago ang ating pamumuhay, ang ating karakter. Sa Galatians 5:22-23, pinapakita ni Apostle Paul ang fruit of the Spirit. Hindi fruits, plural, fruit of the Spirit.
Dahil ito ay isang bunga pero maraming aspeto. Ibig sabihin, iisang gawa ng Espiritu na nagpapakita ng iba't ibang karakter. Ang bunga ay hindi self-improvement, kaya wala nang maipagmamalaki yung bawat isa sa atin. Ito ay gawain ng Espiritu Santo. Hindi ito behavioral modification, kundi transformation through the Holy Spirit. Kaya pag meron tayong ginagawang mabuti, sabihin, ang galing-galing naman ni Miguel. Ay, pag si Miguel ay may siyempre, ako yan eh. No, hindi. Sabihin, gawa ng Espiritu yan. Galing kay Lord. Glory to God. Ganun po ang sinasabi. Kasi, hindi po natin dala-dala yung pagbabago natin. Ito ay gawain ng Espiritu Santo sa atin. Ngayon pong umaga to, pag-usapan po natin yung 3 main points ng the fruit of a transformed life. Number 1, the fruit shows the character of Christ in us. Ang bunga ay nagpapakita ng pagkatao ni Kristo sa atin. Sa akin. Sa Galatians 5, kinokontra ni Apostle Paul yung works of the flesh. Verse 19 to 21. Basahin nyo na lang po sa pag-uwi nyo. At ang fruit of the Spirit, singular. Verse 22 to 23. Yung works of the flesh, ito yung mga bagay na against sa fruit of the Holy Spirit. Kabaligtaran ng joy, peace, kindness, meekness, yon. So, kabaligtaran siya. So, para ma-comparison lang natin, ano yung pagkakaiba nila. Yung works daw na plural, ibig sabihin, hati-hati, kanya-kanyang paglalaban, at kaguluhan. Pero yung fruit na singular, nagpapakita na ang Espiritu ay gumagawa ng holistic transformation. Kapag daw yung Holy Spirit namumuno, nababago yung loob, kalooban natin. Hindi yung labas. Kasi nga, yung sabi ko nga kanina, yung labas, yung physical. Yun. Pero ang binabago, kapag ng fruit of the Holy Spirit, yung kalooban natin, yung karakter natin. Hindi naman natin maiwasan magkamali. Kasi minsan, makakondem tayo, Kristiyano ka, ba't ka ganyan? Minsan nagkakamali pa rin tayo kasi we are not perfect. Si Jesus Christ lang yung perfect na namuhay dito na hindi hanggang ngayon wala pang nakakagaya sa ating Panginoong Jesus. Dahil siya po hindi ko nga alam bakit gano'n eh. Bakit siya nagagawa natin, tayo hindi. Kasi nung nandito ang Panginoong Jesus, tao siya, nagkatawang tao. So, nagawa niya yon, naging perfect siya. So, tayo, mga Kristiyano, hindi pa tayo perfect, patuloy tayong minomold ng Holy Spirit para maging kagaya, maging kawangis ng ating Panginoong Hesukristo. Nagkaroon lang tayo ng bagong pagkatao katulad ng ating Panginoong Jesus. Ngayong maganto pag-usapan po natin yung fruit of the Holy Spirit, yung love, joy, peace, patience, kindness, and goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Number 1, mahaba-haba ito, anong oras na pa? Yan. Love, hindi lang pakiramdam, yung feelings. Ito po, yung pag-ibig na may sakripisyo. Sa mga nanay, alam na nila yan. Kahit gaano katigas ang ulo, kawalan disiplina ng anak, mayroon silang love. Kaya, tinitiis nila yung pag-uugaling hindi maganda ng kanilang mga anak. Ganon din sa mga anak na may mga senior. Kasama ako doon, may nanay ako senior, may tatay senior. Tinitiis nila na gano'n ang nanay nila, makakalimutin, matigas ang ulo, pinapainom ng gamot, ayaw uminom, ano pa rin. Pero dahil love nilang nanay nila, may sakripisyo sila. Amen? Amen. Taas lawas si mga nanay-nanay dyan na may senior. Ganon din po, kapag mayroon tayong love, yung fruit of the Holy Spirit, sinasakripisyo natin ang ating sarili, ang ating kalooban over sa ibang tao. Katulad ng ating Panginoong Hesukristo. So alam nyo na yan, yung love. Okay, pangalawa, yung joy. Hindi ito nakabase sa sitwasyon, kundi sa presensya ng Diyos. Yung happiness, alam nyo na yan. Pag may nagbigay sa inyo ng iPhone, na ba, Irene? iPhone? Masaya, di ba? Happiness. Pero, kapag wala kayong natanggap, pero masaya pa rin kayo, ang tawag doon, joy. Yung kahit na nasa problema tayo,
anumang sitwasyon tayo, may galak tayo sa Panginoon kasi meron tayong joy. Next, peace. Peace, ito naman yung kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Sa ating bansa, ngayon, alam nyo na yung sitwasyon natin. Maraming tao walang kapayapaan. Nagrarally. Ngayon, may rally sa Iglesia ni Cristo sa Cuneta Astronomeng, Luneta Grandstand. Ngayon, walang kapayapaan. Hindi sila masaya. Hindi sila mapayapa sa ginagawa ng ating gobyerno. Dahil magulo nga, may kurap. Pera natin, ginagastos nila. Tayo, naghihirap. Pero ang kapayapaan na galing sa ating Panginoon, ang pinaka-best na makukuha natin kapag tayo ay mayroong fruit of the Holy Spirit. Patience, pagtitiis kahit mahirap ang tao o sitwasyon. Ito naman para to sa mga estudyante. Kapag tayo, kahit wala naman tayong napapala, di ba? Mag-aaral, maggagawa ng homework. Pero nagtsatsaga kayo kasi mayroon kayong hinihintay na future. May inaano kayo. Gusto nyo makagraduate, gusto nyo magkaroon ng trabaho. Ganon din sa mga trabaho natin, nahirap, maraming problema, pero nagtsatsaga tayo. Patience is the key, sabi nga. So, anuman yung mga ginagawa nating mahirap, lagi po nating tandaan, humingi tayo ng patience. At kapag tayo ay may fruit, yung fruit of the Holy Spirit, ina-apply natin, tinatanggap natin, at sinusunod natin yung kalooban ng Espiritu Santo, yung patience, madali lang sa atin. Sabi nga nila, mahirap daw gawin ang patience kapag nasa sitwasyon kang mahirap. Doon lalabas kung anong klaseng patience ka. Pero sa biyaya ng Panginoon, magagawa po natin. Kindness and goodness. Paggawa ng tama kahit walang nakakakita. Ito, lalo na sa mga employer. Sa office namin, may mga kindness and goodness, napakahirap. Lalo na kapag mayroon ka nakikita na walang ginagawa, tapos ikaw nagtatrabaho, hirap-hirap ng trabaho mo, tapos yung iba, nanonood lang ng TV, ng cellphone, tapos nagtitext, ang hirap. Pero, ginagawa mo kahit walang nakakakita kasi mayroon kang kindness and goodness sa buhay mo. Ina-apply mo yung Holy Spirit, yung fruit of the Holy Spirit sa buhay mo. Faithfulness, ito yung pagiging tapat sa Diyos at sa tao. Kapag nasa sitwasyon kang mahirap, punong-puno ng problema, magiging tapat ka pa kaya? Yan ang tanong na iyaano ko sa inyo. Magiging tapat pa ba tayo sa Panginoon kapag nasa sitwasyon tayong mahirap, punong-puno tayo ng problema, punong-puno tayo ng pagsubok. Kagaya po yung kinuwento kanina, yung present namin sa Zone 2, papatay na yung anak mo, faithful ka pa ba? Papatay na yung asawa mo, faithful ka pa ba? Ikaw na yung papatayin, faithful ka pa ba? So, ganon. Yung faithfulness doon natin apply. Gentleness, hindi ito pagiging mahina. Ito ay lakas na kontrolado. Yung mahinahon ka pa, nakakabilib yung gano'n, yung mabigat na yung sitwasyon, hindi ka yung lalo na sa mga nanay, kapag wala ng budget, mahinahon ka pa ba? Tapos sabihin ng anak mo, Mami, gusto ko ng ganitong ulam. Yung gano'n. So, yung gentleness ay pinaka-mahirap. Para sa akin, ewan ko lang sa inyo, yung maging mahinahon ka sa kabila ng kabigatan ng sitwasyong mayroon ka. Self-control, tagumpay laban sa tukso dahil sa kapangyarihan ng Espiritu. Ito yung paglabanan natin yung kasalanan sa sitwasyon, sa buhay mo. Iko-control mo yung sarili mo. Gagawin ko ba itong tama o gagawin ko itong mali? Pag ginawa ko itong tama, mapopromote ako. Pag ginawa ko yung mali, ipopromote ako. Pag ginawa ko yung tama, matatangkal ako. Pag ginawa ko yung tama, marami akong kaibigan na mawawala. Pag ginawa ko yung mali, marami akong kaibigan na natutuwa sa akin. Pero kapag gumawa ko ng tama, aalis sila. Yon, self-control. So parang itong puno ng mangga, kapag tunay yung mangga,
natural na lalabas yung mangga, yung bunga nito. Hindi to magbubunga na, hindi to magbubulaklak lang na magbubulaklak. Mamumunga siya ng mangga. Tapos hindi mo na siya kailangan pilitin. Mamumunga siya. Hindi na yung pruning ba tawag doon, yung grafting na aanuhan mo para magbunga ng ano. Hindi mo na kailangan ganon. Mamumunga talaga siya ng mangga. Ganon din kung tayo ay na kay Kristo, tunay na nakakabit sa ating Panginoong Hesus, yung karakter natin, lalabas yan. Makikita yan ng ating kapwa. Pangalawang main points, the fruit grows as we walk by the Spirit. Ang bunga daw ay lumalago habang tayo ay lumalakad sa Espiritu. Ang konteksto ng Galatians 5:16 ay malinaw, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. Yung salitang walk, ang Greek word nito ay peripateo. Ibig sabihin, continuous action. Keep on walking, live daily. Yung pagbabago natin, kagaya ng sinabi ko kanina, hindi to instant. Progressive, dahan-dahan ng proseso. Tuloy-tuloy, walang shortcut. Hindi tayo isang click lang na tuwing magiging mabait na tayong tao, tuwing matiisin na tayo, tuwing pagpatawad na tayo. Ang transformation ay araw-araw. Pakikipag-cooperate sa Holy Spirit. Take note, pakikipag-cooperate sa Holy Spirit. Kapag hindi po tayo nakipag-cooperate sa Holy Spirit na mayroon tayo, yung transformation, yung unti-unting pagbabago, hindi mangyayari. So, kailangan makipag-cooperate tayo sa banal na Espiritu kung ano ang pinapagawa sa atin. Araw-araw na paglapit sa ating Panginoon at araw-araw na pagpili ng tama laban sa mali at araw-araw na pagsuko sa Espiritu. Kapag tayo ay lumalakad sa Espiritu, unti-unti lalago ang bunga sa ating isip, sa salita at kilos. Ang illustration dito, isa dito, yung naninigarilyo. Kapag chain smoker ka, hindi mo naman pwedeng sabihin na, bukas huwag ka na manigarilyo Hindi po ganon. Limbawa, nakakalimang stick siya ng sigarilyo. Gusto niya magbago. Gagawin niya yan bukas, 4. Susunod na araw, 3. Susunod na araw, 2. Susunod na araw, 1. Susunod, candy. Susunod, wala na. Ganun po. Hindi po pwedeng instant. Wala pong instant, walang magic na kapag Kristiyano ka, yung bunga ng Spirit, bigla na lang mangyayari sa buhay natin. Kapag isa pang illustration nito, yung kamatis. Di ba yung kamatis, pag tinanim mo ngayon, di naman bukas magbubunga yan Didiligan mo muna yan. Lalagyan ng pataba, papaarawan, tapos bungkal-bungkalin yung paligid para siya mamunga ng kamatis. Ganun po tayo mga Kristiyano. Unti-unti, progressive, patuloy siya. Pangatlong main points, the fruit is evidence on how we treat others. Ang bunga ay nakikita sa paano tayo makitungo sa ating kapwa. The fruit of the Spirit is relational. Lahat ng katangian na yung fruit of the Holy Spirit, yung love, kindness, gentleness, makikita yan kapag kayo ay nakikirelate tayo sa kapwa natin. Hindi ito pansarili. So yung iba, yung self-control sa atin yun yung peace sa atin yun. Pero yung love, kindness, gentleness na fruit of the Holy Spirit, relationship natin yan sa kapwa natin. Meaning, kapag, sabi po sa Galatians 5:26, nire-remind tayo na let us not become conceited, provoking, and envying each other. Meaning, true spirituality is shown in how we interact, not just in what we claim. Paano tayo makipag-interact sa tao, hindi yung ating mga tinatanggap. Hindi daw sukatan ng bunga kung gaano tayo kagaling kumanta, gaano tayo kagaling mag-pray, kundi paano tayo umibig. Lalong-lalo na sa mga taong napakahirap ibigin. Yan ang mahirap gawin. Yung ibigin mo, yung mga taong hindi ka ibig-ibig. Yung mahalin mo, yung mga taong hindi ka mahal-mahal. Pero madaling mahalin yung mga taong mahal natin, di ba? Lalo na yung mga friends natin, BFF natin. Nung dati,
may tao akong kinaiinisan. Tapos, iniiwasan ko yung mga lugar na pupuntahan niya. Kilala ko siya eh. Pero alam mo, si Lord, talagang iano ka niya. Doon sa lugar na hindi mo inaasa, makikita mo siya. Doon ko siya nakita. Sabi ko, no ba yan? Pupunta na nga ako sa lugar na hindi ko siya makikita. Nakita ko pa siya. Eh, ganun si Lord eh. Inaano niya talaga ikaw na, ano mo talaga. Ang tanggapin mo yung tao, kahit ano siya. Mahalin mo yung tao. Lalo na sa mga magulang, madali lang yan eh. Kasi anak natin, kahit hindi sila kaibig-kibig, kainis-inis, hindi gumagawa ng homework, laging late natutulog, panay ML, tapos sa linggo, ayaw gumising na umaga, gigisingin mo pa, magsimba. pag ganyan yung mga tamik, yung mga rumano, you know. Pero, mahal natin, di ba? Mahal natin. Pero yung iba, hindi natin anak, kaibigan natin, office mate natin, pag naiinis tayo, hindi natin magawang patawarin. Hindi natin magawang mahalin. Kasi hindi natin sila anak. Pero ito po ang ginagawa ng Holy Spirit. Ito po ang nire-remind sa atin ng Holy Spirit. Mahalin natin yung mga taong hindi ka mahal-mahal. Ibigin natin yung mga taong hindi ka ibig-ibig. Iyon po ang fruit of the Holy Spirit. Gentleness. Love. Kindness. Hindi yan. Kagaya sinabi ko kanina, hindi kailangan maging marunong ka kumanta, marunong ka mag-pray. Mahalin mo yung mga taong hindi ka mahal-mahal. Patawarin natin yung mga taong yung taong hindi ka patawad ang ginawa, karumal-dumal ang ginawa sa atin. Pinautang natin, hindi nagbayad. Lagi rin nakangiti ng ganyan, no? Nagkakasalubong kayo, di man lang maalala yung utang sa'yo. Yung mga ganon. Yun. Patawarin yung mga taong hindi ka patapatawad. At manindigan tayo sa tama ng may kababaang loob. Ito madalas kong ina-apply sa sarili ko. Yung kahit tama ka, kapag mayroon kang tao na pinaglalaban niya pa rin yung mali niya, hayaan na lang natin. Magpakababa na lang tayo. Wag nating awayin dahil tama tayo. Ipaglaban kung may, kung may katwiran, ipaglaban mo. Ganon. Pag mayroon tayong katwiran at makakasakit ng kapwa, makakaaway mo, huwag mo na lang ipaglaban. Ito yung isa dito sa illustration ko, yung nanay ko, kasi nanay ko, Katoliko dati. Ngayong Iglesia na Cristo na siya. Hindi ko siya mayaya dito kasi lagi niya sinasabi, yung oras ng simba nyo, oras ng simba namin sa iglesia. Kaya pag anniversary, niyayaya ko yan, nakaka-attend siya. Kasi nga, hindi na siya natin, oras ng pagsisimba. Sabi, nakita niya ako nagpuputol ng kuko. Di ba sa atin, hindi naman tayo naniniwala na kapag nagputol ng kuko sa gabi, masama, may mamamatay daw. Ano may tawag doon? Pilosopo. Sabi ko, bakit yung mga nasa parlor, nagpuputol ng kuko sa gabi, hindi naman masama. Ganun ako. Pero mali po yun. Mali po yung ginawa ko. Pilosopo, hindi po siya, pag nakita mo, sinasabi ng nanay, masama maggupit ng kuko sa gabi. Huwag ka na lang magpakitang nagugupit ka ng kuko para hindi na lang kayo magkakaroon ng sama ng loob, nag-aaway pa kayo, tapos sa halip na madala mo siya sa Panginoon, inaaway mo siya lagi. Kasi pinagpipilit mo yung mga kasabihan na mali. Kapilit mo sa kanya, Katoliko siya, hindi kayo magkakasundo. Hindi mo siya madadala sa Panginoon. Kasi lagi kayo nag-aaway. Pinipilit mo yung tama mo. Kaya yun. Meron din yung si Pastor Willie Basilio, sabi niya, na merong nagpaano sa kanya na yung lupa, gusto niyang Kristiyano siya. Lupa, nilalaban niya sa mga kapatid niya. Mga kapatid niya hindi Kristiyano. Sabi sa kanya, mayaman ka ba? Opo. May kaya ka? Opo. Kapatid, ibigay mo na lang sa kanya yung lupa para hindi kayo magkaroon sama ng loob. Kung kaya nating magsakripisyo para doon, hindi na kailangan pumunta pa sa korte. Ay, si Pastor Rapi, pinaglalaban niya yung yung lupa, nasa korte. Yung mga ganon, wag na natin daanin sa mga ganon. Kung kaya nating i-give up, hindi naman po masama magpakababa. Amen? Amen.
Yon. Manindigan tayo ng tama ng may kababaang loob. Hindi manindigan ng tama ng may katapangan, ng may ka-pride, kahambugan. Ganon. Ang tunay na bunga ay makikita sa bahay. Yung fruit of the Holy Spirit, dapat nakikita yan sa bahay. Sa mga ka-relate natin, mga anak natin, asawa natin, yan, mga kapatid natin, lolo, lola, magulang, kung paano natin relasyon tayo sa kapwa. Sa trabaho, i-apply ba natin yung fruit of the Holy Spirit? Sa traffic, sa sitwasyong mainit na, yung may nagmamadali ka na, ikaw yung nasa una, may biglang susingit sa likod mo, papasok doon, tapos gaganyanin mo ng masama. Nakita ka ni Justin, ay si Ate Jenny, yung fruit of the Holy Spirit, tinitigan niya masama. Alam mo, kahit na tumitig ka lang na masama, masama na yun. Kasi, yung may natin tumitig ka lang. Siyempre, pag tumitig tayo, alam na. Di naman yan magagaling na titig ka lang ng... So, yun. Sa kapitbahay natin, paano natin sila i-interact? Yung makikipag-away ka sa kapitbahay mo, yun, fruit of the Holy Spirit, i-apply natin. Sa church, dito na lang, wag na tayong lumayo. Paano tayo makipagrelasyon sa kapwa natin? Mai-apply ba natin yung fruit of the Holy Spirit? Kung ang bunga ng Espiritu ay nasa buhay natin, ramdam ng iba ang pagbabago. Amen? Uy, thank you Marco, ikaw lang ikaw lang sumang-ayon sa akin. Amen? Amen. Illustration nito, yung sobrang active sa church, mainitin yung ulo mo, hindi ka marunong magpatawad, late ka, palagi kang kung ano mo dyan. Basta marami. Baka hindi bunga ng Espiritu yung nakikita sa'yo. Baka puro activities ka lang. Present ka sa prayer meeting, present ka pag Sunday, sa Dawn Watch, sa mga fellowship sa labas, zone 1, zone 2, zone 3, tapos sa cell, tapos yung Holy Spirit din nakikita sa'yo. Questionable yon. Baka hindi fruit of the Holy Spirit na nakikita. Baka ang Holy Spirit hindi nakikita sa'yo, activities lang ang ginagawa mo. Magkaiba po yon. Yung fruit of the Holy Spirit is character natin bilang Kristiyano. Pag ang tao ay puno ng Espiritu, kahit tahimik yan, hindi mo kailangang maging yung maingay, active ka, na nakikita ka dito sa harapan lagi. Tapos, kapag ikaw ay nasa Espiritu, mababakas, makikita yan kahit tahimik kang gumagawa sa kabutihan sa paligid. Ang conclusion po ngayon ay ang fruit of Holy Spirit is the visible evidence of a transformed life. Hindi ito gawa o sarili nating effort. This is the work of the Holy Spirit sa taong nakapako sa buhay kay Kristo. Sabi ko nga kanina, nakikipag-cooperate sa Holy Spirit. Kapag hindi ka nakikipag-cooperate, hindi visible ang evidence ng fruit of the Holy Spirit sa iyo. Kung tayo ay mananatili sa Kanya, lumalakad tayo sa Espiritu at pakikitunguhan ang iba ng may pagmamahal, yun po ang fruitful character. Sa umagang ito, suriin po natin ang ating buhay. Ano yung bunga, yung fruit of the Holy Spirit na nakikita sa atin? At ano po ang bunga na dapat pang palaguin sa ating sarili? Yan po ang iiwanan ko sa bawat isa sa atin. Tayo po ay manalangin. Holy Spirit, transform my character. Gawin niyo po akong kagaya ng aming Panginoong Hesukristo. Nawa po, Lord, ang fruit of the Holy Spirit ay makikita sa buhay ko, sa aking pamilya, sa aking katrabaho, sa school, kapag may traffic, sa aming barangay, sa mga kapitbahay, sa simbahan, Lord. Makita nawa ang fruit of the Holy Spirit sa buhay ko. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning. Maraming salamat sa mensahe mula sa salita ng Diyos na ating narinig sa oras na ito. At this point po, I will be proceeding sa ating giving of tithes and offering. No? As we give today, remember, bearing fruit
in character is also shown in our generosity. No? We give because God first gave to us. Kaya po tayo nagkakaloob dahil unang-una ang Diyos ang nagkaloob sa atin. So tatawag ko na po si Ate Helen para po sa ating offertory. Tayo po ay dadako na sa ating pagkakaloob. Sabi po, as we give today, let us remember that giving is an act of honoring God. Sabi po sa Proverbs 3:9, honor the Lord with your wealth and with the first fruits of all your crops. So, kung ang tema po natin ay fruitful in character, one of the marks of a Christ-like character is a life that honors God with everything. So, pati na po sa ating mga resources, ang pabibigay hindi na rin po sa pilitan, kundi ito po ay pasasalamat at pagpapakita ng gratitude natin sa ating Panginoon. Hindi po ito obligasyon, kundi opportunity to show our love and trust for God. So, today let us honor Him with our first fruit and yung best po natin, ibigay po natin sa ating Panginoon. Pwede na po tayong magkaloob. May special number po ba ang ano? Okay, so tayo po tayong lahat at magpasalamat tayo sa Panginoon para po sa ating tithes and offering. Father God, we thank you and we praise you. We glorify your name, Father God. Salamat po sa mga tithes and offering na ito, Panginoon. Tanda po ng aming pasasalamat at pag-honor sa inyo, Panginoon. Tanggapin niyo po ito bilang aming mga kaloob, haing buhay, Panginoon Diyos. Pagsaserve namin sa inyo, God. Nawa, Panginoon, patuloy mo po pagpalain ito at makatulong ito sa paglago pa ng aming church, Panginoon. At makatulong din sa pangangailangan namin, Panginoon Diyos, ng aming iglesia, O God. And bless mo po ang bawat isa, Panginoon, ang kanilang mga work, maging ang mga estudyante at mga nasa tahanan din, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat pamilya, O God, young people, young professional, men and women, Panginoon, at ang buong church, O God. Salamat po sa kabutihan mo sa amin. Nawa patuloy na makita makita sa amin ang fruit of the Holy Spirit, ang ebidensya, Panginoon, na ang banal na Espiritu ay nasa aming buhay. Lumakat kami, Panginoon, na may pananampalataya at pag-asa sa inyo, O God, na ikaw ang bibigay sa amin ng lakas to go on, Panginoon, at magpatuloy pa sa buhay. We thank you and we honor you sa umagang ito, Panginoon. In Jesus' name we pray, Amen. Magandang araw po sa ating lahat. Kami po ay may special number para po kay God and para din po sa inyo.
Yan, salamat po sa ating mga kabataan na makabagong henerasyon. No? At ngayon po, dadako tayo sa ating mga announcements and acknowledgement. At before that, bago sa ating mga announcement ay gusto po natin acknowledge sa mga kapatid na ginamit sa umagang ito sa ating pong pananambahan ngayon. Mula po kanina, pinangunahan po tayo ng ating worship team, ang ating song leader si Dang at ang kanyang mga musicians. No? Salamat po sa ating banda ngayon. No? Banda rito at yung kanina, banda roon. No? So, praise God. No? At siyempre, ang kanyang mga backup si Ate Lay. No? At yung ating mga leaders for today, si Ate Helen po sa offertory at si Miguel na nagulat dahil siya pala ang scripture reader. So, next Sunday po, para din na kayo magulat. Ayan. No? So, yan na po. Basa na lang, basa. So, yan. Sa offertory, si Nanay Lemmy, scripture reading, si LJ, at sa ating MC, si Micaela. Yan. Hindi ko kasi na-send kay Miguel yung scripture reading, kaya nagulat siya. Kaya kampante siya. Kaya nagkagulatan na lang nung tinawag ko siya. No? So, okay. So, sa atin naman mga gawain, ating prayer meeting every Wednesday. Suportahan po natin ito every Wednesday at 8 p.m. dito po sa church. At from time to time ay lumalabas po tayo. Usually every last Wednesday po, nagkakaroon ng cottage prayer meeting sa mga bahay-bahay na naka-schedule na. No? So, this November and December, parang wala na tayong schedule. No? So, kung gusto niyo pong mag-host ng prayer meeting sa inyong bahay, pwede naman po. No? So, yan. Ating Youth Connect every Sunday. And then after that, Children's Sunday School at 3 p.m. No? Yan. Yun po yung ating mga sponsors for November. Thank you po sa Galito family na nag-sponsor ng ating Sunday School last Sunday at this Sunday naman po. Ay parang wala sila ngayon. No? Meron ba? No. Oh, so atras na lang yan. Okay. So kasi parang walang Sunday school ngayon, di ba? Yan. Kasi mga teacher aalis. So yan, don't watch every Saturday at 5:30, no? Yan. Okay. So mga cleaners, basa-basa na lang. Dito hindi naman nagkakabiglaan. Yan. Okay, ating mga birthday. Ito yung mga schedule ng magpapakain. Yan. November 5, tapos na. Belated happy birthday kay Myrin at kay Ate Janilyn Soriano. Yan. Next, November 12. Next, bagalong taga-pindot ko. Yan. Si Lacia. Belated happy birthday. At syempre, si Tatay Roger. Yan. Sabay-sabay sila. No? Next, yan. So November, wala si Mikay. No? So, next Sunday daw siya magpapakain. Ngayon daw. Ayan. Invited po kayo lahat. So, kasi debut niya yan, no? Yan. Sa November 30 naman, invited kayo ni Jenny at ni Bob sa kanilang pang-ilan na? Pang-ilan na? 20, Silver. Nako, special to. So, abangan po natin. Parang kasabay ng anniversary, naisahan tayo doon, no? Kasabay pala ng anniversary yan, no? So, mukhang naisahan tayo nila Jenny doon. Yan. So, invited daw lahat sa kanilang anniversary. No? Dahil anniversary rin ng church yon. No? So, yan. So, anniversary po natin, November 30, kasabay ng wedding anniversary ni Jenny at ni Bob. No? 2 o'clock po ang ating celebration. Sunday ng hapon po tayo. No? So, yung food ay meron ng kanya-kanyang naka-assign, I believe. No? So, kanya-kanyang bit-bit na lang po ng lechon. No? At ano pa ba? Kanya-kanyang bit-bit ng salad. Yan. So, kita-kits po tayo sa ating di ko na mabilang. Pang ilan na ba? 36 ba o 37?
36. No? So, 36 anniversary. No? So, yan. Okay, so ngayon naman po ay dadako tayo sa ating closing prayer and benediction at tatawagin ko po ulit si Ate Jenny, hindi dahil late siya ngayon, kundi kasi usually kaya nagko-closing prayer siya kasi late siya. No? Pero ngayon, hindi siya magko-closing prayer dahil late siya, dahil siya yung ating preacher ngayon. So, come on. And lead us in closing prayer. Tayo po tumayo. Panginoon Diyos, salamat po sa pagtatapos ng aming pananambahan sa umagang ito. Salamat po sa mensahe na pinagkaloob niyo sa amin. Salamat sa pag-iingat. Salamat dahil wala pong mga disturbances habang kami po ay nananambahan sa araw na to, Lord. Sa amin pong pag-uwi, sa aming mga tahanan, nawa po, Lord, makita at makipag-cooperate kami, Lord, sa Holy Spirit upang ang fruit of the Holy Spirit ay makikita sa aming buhay. Kung paano kami mamuhay sa aming pamilya, sa aming mga katrabaho, God, at sa komunidad na kung saan kami, Lord, nabibilang. Salamat po, Lord, dahil binigyan niyo po ng pagkakataon ang bawat isa na maibigay po namin yung aming mga sarili bilang handog na buhay sa aming pagpananambahan, O God. Hindi po namin inalaw na na-overcome po namin, Lord, yung katamaran dahil malamig po ang panahon, yung mga gawaing bahay sinantabi po namin, inalaw po namin, Lord, na isakripisyo ang aming sarili para po makarinig na salita ng Diyos at para po makipag-fellowship sa bawat isa. Makita po namin ang mga kapwa namin Kristiyano, Panginoon, sa araw na to, God. Thank you, Lord. Sa inyo po ang kapurihan at ang lahat ng mga biyaya, Lord, ang lahat ng sakripisyong binigay namin sa umagang ito, ay babalik niyo po ito ng siksik, liglig at umaapaw, Lord. Thank you, Lord. Sa inyo po ang kapurihan at kaluwalhatian sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.